Nakatayo ako, tila na manhid sa gitna ng international airport, mahigpit na nakahawak sa strap ng bag ko nang hindi ko namamalayan. Sa harap ko, patuloy ang daloy ng mga tao, sunod-sunod ang pag-anunsyo ng mga loudspeaker. Gayunpaman isang nakakatakot na katahimikan ang bumabalot sa isip ko. Bumukas ang automatikong pinto at lumabas ang anak ko kasama ang pamilyar niyang maleta. Ngunit sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso ko hanggang sa halos hindi na ako makahinga. Siya ang anak ko, ngunit hindi na siya ang anak ko, isang taon na ang nakalipas. Mas tuwid ang kanyang tindig, kalmado ngunit malalim ang mga mata at nawala ang dating mahiyain na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang dati balisa at lampang bata ay dahan-dahang lumakad, tiwala sa sarili na para bang sanay na siyang tumayo sa gitna ng malawak na mundong ito. Hindi ako agad lumapit para yakapin ang aking anak. Nakatayo lang ako roon, nanginginig sa pagkamangha, at isang tanong lamang ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Sunod-sunod na tanong ang humabol sa akin. Hindi ako makahinga. 1 taon sa Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari sa anak ko? Kung sa tingin mo ay isa lamang itong ordinaryong pag-aaral sa ibang bansa, sinasabi ko na sa iyo, nagkakamali ka. Manatili ka hanggang sa dulo ng kwentong ito. Dahil ako mismo, ang inang pinakamatindi ang pagtutol, ay hindi inakala na kayang baguhin ng Pilipinas ang buong pamilya namin sa paraang hindi namin inasahan. Kung nakikinig ka sa kwentong ito, mangyaring iwanan ang iyong mga saloobin, i-like at mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mga kwentong magpapabago sa pananaw ng buong mundo sa Pilipinas. Bago pa man binanggit ng anak ko ang mga salitang Pilipinas, lagi kong pinaniniwalaan na ako ay isang inang maalam, maingat at praktikal. Ipinanganak at lumaki ako sa Amerika, sanay sa lahat ng bagay na malinaw, may pamantayan at napatunayan. Para sa akin, laging nauuna ang kaligtasan. At kaya naman, nang sabihin ni Ana na gusto niyang mag-aral sa Pilipinas, ang una kong reaksyon ay hindi pagtataka kundi pagkabigla. Sa paningin ko noon, si Ana ay isa pa ring bata. Mabait siya, tahimik, at napakamanhid na araw-araw ay kinakabahan ako. Maging ang pag-aalaga sa sarili niya ng maayos ay madalas niyang hindi nagagawa. Sanay na akong paalalahanan siya sa pinakamaliit na bagay, mula sa pagkain, pamumuhay, hanggang sa pag-aayos ng mga gamit sa kanyang silid. Hindi ko inakala na kontrol iyon. Inakala ko na iyon ay responsibilidad ng isang ina, at saka Pilipinas pa ang pinili ng anak ko. Sa totoo lang, sa isip ko noon, ang Pilipinas ay isang malayo, mainit at mas mahirap na bansa kaysa sa kinasanayan ko. Ang alam ko lang tungkol sa Pilipinas ay umiikot sa mga balita ng kahirapan, pagkakagulo at mga lumang imahe sa mga pahayagan at TV. Hindi ko naisip na iyon ay angkop na lugar para sa isang inosenteng Amerikanang babae na mabuhay ng mag-isa sa loob ng 1 taon. Paulit-ulit na tanong ang umikot sa isip ko, dahilan upang hindi ako makatulog ng maraming gabi. Ligtas ba ang lugar na iyon? Paano kung may pagnanakaw? Sapat ba ang serbisyong medikal para sa mga emergency? Paano ang trapiko? Isang bansang hindi ko pa napupuntahan. Paano ako makatitiyak na ibibigay ko ang anak ko sa kapalaran? Sinabi ko ang mga pagkabahala kong iyon sa asawa kong si Mike, ngunit mas lalo akong nainis sa kanyang reaksyon. Ngumiti lang siya at sinabing, kailangan niyang maranasan na mas malaki ang mundo kaysa sa iniisip natin. Mas tiwala ako kay Ana kaysa sa iyo. At dahil dito, lalo siyang naging malapit sa kanyang ama, habang ang distansya naman sa pagitan namin ay unti-unting lumalaki. Alam ko na sa mata ni Ana, ako ang istrikto at mahigpit na ina, ngunit hindi ko kailanman inisip na ako ay nagkakamali. Takot lang ako na balang araw ay may mangyari sa kanya na hindi ko kayang protektahan. Nagprotesta ako, nakipagtalo, at sinubukan kong gamitin ang lahat ng lohika upang kumbinsihin siya na talikuran ang ideyang iyon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, dinadala ni Ana sa akin ang mga larawan, kwento at artikulo tungkol sa Pilipinas. Nagsasalita siya tungkol sa kultura, sa mga tao, sa mga simpleng bagay ngunit puno ng buhay. Nagliliwanag ang kanyang mga mata tuwing binabanggit ang bansang iyon. At sa unang pagkakataon, napagtanto ko ang isang bagay na nagpalito sa akin. Takot ako sa Pilipinas ngunit ang aking anak ay nananabik doon ng buong puso. Sa huli,
Sa ilalim ng paghikayat ni Mike at sa harap ng matibay na determinasyon ni Ana, pumayag ako. Ngunit hindi iyon isang payag na may ganang loob. Iyon ay isang pagtanggap na puno ng pag-aalala, kasama ang isang tanging kondisyon na hiningi ko, na dapat ay makipag-ugnayan siya sa akin araw-araw. Hindi ko alam na ang ayaw kong desisyong iyon ang simula ng sunod-sunod na pagbabago na sa bandang huli, kapag tiningnan ko, ay tanging isang pangungusap lang ang masasambit ko. Mali pala ang pagtingin ko sa Pilipinas. Hindi sumuko si Ana matapos ang una kong pagtutol. Araw-araw, matiyaga siyang umupo sa harap ko, mahina ang boses ngunit matatag ang mga mata. Nagsalita siya tungkol sa Pilipinas na para bang matagal na niyang nakasama ang lugar na iyon kahit hindi pa niya napupuntahan. Sabi niya, kung hindi siya pupunta, pagsisisihan niya ito habang buhay. Nakikinig ako ngunit puno pa rin ako ng pagdududa sa aking puso. Hindi ako madaling makumbinsi ng damdamin. Kailangan ko ng dahilan, kailangan ko ng katiyakan. Kailangan kong malaman kung saan siya titira, kanino siya mag-aaral, at paano siya mapoprotektahan. Binigyan ako ni Ana ng iba't ibang dokumento, liham ng imbitasyon mula sa universidad, impormasyon tungkol sa pamilyang Pilipino na tatanggap sa kanya. Ngunit habang binabasa ko, lalo akong nag-alala. Isang taon na malayo sa bahay, malayo sa aking kontrol, napakahaba, at nagpatuloy ang pagtatalo sa pamilya ng maraming gabi. Si Mike, ang asawa ko, ay nanatiling kalmado, gaya ng dati. Sinabi niya na may mga karanasan na hindi matututunan sa loob ng silid-aralan. Sabi niya, kailangan ng anak natin na makaranas ng hamon upang maging matatag. Naririnig ko iyon at parang hinihila ang puso ko sa dalawang direksyon. Sa huli, si Mike ang naglagay ng kondisyon na nagpatigil sa akin sa pag-iisip. Sabi niya, kung talagang gustong pumunta ni Ana sa Pilipinas, dapat ay mangako siya ng isang bagay, araw-araw, gaano man siya kaabala, kailangan niyang makipag-ugnayan sa akin. Hindi lang basta ilang linya para masabing nakipag-ugnayan, kundi sabihin sa akin kung nasaan siya, ano ang ginagawa niya, at ano ang nararamdaman niya. Pumayag ako hindi dahil kalmado na ako, kundi dahil wala na akong ibang pagpipilian. Ang determinadong tingin ni Ana ay nagpahiwatig sa akin na kahit gaano pa ako tumutol, gagawa pa rin siya ng paraan para sundan ang sarili niyang landas. At kahit papaano, ang kondisyong iyon ay nakatulong sa akin na mapanatili ang isang manipis na ugnayan. Mas mabilis dumating ang araw ng pag-alis ni Ana kaysa sa inaasahan ko. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Ang pamilyar na bahay ay biglang naging kakaibang walang laman. Hinila ni Ana ang maleta patungo sa pinto. Kalmado ang kanyang hitsura na nagpahirap sa akin sa dibdib. Gusto kong sabihin ang maraming bagay, ngunit sa huli ay wala akong naibigkas na buong pangungusap. Sa airport, ang atmosphere sa pagitan naming mag-ina ay mabigat at halos hindi na ako makahinga. Hinakap ako ni Ana, ngunit ang yakap ay may pag-aalangan. Lumingon siya para yakapin ng mas matagal ang kanyang ama. Tila gustong alalahanin ang sandaling iyon ng buong buo. Nakatayo ako, nanonood, malungkot at sinisisi ang sarili ko. Nang tumalikod si Ana at lumakad, may malinaw akong kutob. Ang paglalakbay na ito ay hindi magiging tulad ng anumang naisip ko. Hindi lang ito isang pag-aaral sa ibang bansa. Ito ay isang pagbabago. Umuwi ako sa bahay na may pakiramdam ng kawalan. Ang kwarto ni Ana ay mayroon pa ring pamilyar na amoy. Umupo ako sa kama niya, tiningnan ang mga gamit na iniwan niya, at litong-lito ang puso ko. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko o mali. Ang alam ko lang, mula sa sandaling iyon, ang pamilya namin ay pumasok sa isang ganap na bagong yugto. At pagkatapos, sa mismong unang araw na tumapak si Ana sa Pilipinas, nag-vibrate ang telepono ko at isang maikling mensahe ang lumitaw sa screen. Nakarating na po ako ng ligtas, Nay. Isang pangungusap lang iyon ngunit biglang gumaan ang aking puso. Hindi ko inakala na mula sa mensaheng iyon, unti-unting manghihina ang lahat ng aking paghuhusga. Naaalala ko pa rin, nang napakalinaw ang gabing iyon. Nakaupo ako sa sala, patuloy na nakatingin sa orasan, litong-lito ang isip. Alam kong ayon sa oras ng flight, sa oras na ito, nakalapag na si Ana sa Pilipinas. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit mas mabilis ang tibok ng puso ko kaysa karaniwan. Natatakot ako,
takot sa mga bagay na hindi ko rin masabi. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono. Nagulat ako at dali-dali kong binuksan ang screen. Isang maikling mensahe ang lumitaw ngunit halos napaluha ako. Nakarating na po ako ng ligtas, Nay. 6 na salita lang iyon, ngunit parang isang malaking bato ang inalis sa aking dibdib. Paulit-ulit ko itong binasa bago ko napagtanto na nanginginig ang mga kamay ko. Hindi pa ako nakasagot nang dumating ang susunod na mensahe. Nasa airport na po ang host family para sunduin ako, Nay. Napahinto ako. Sa airport? Sa naisip ko ang lahat ng uri ng sitwasyon. Maliligaw siya, maguguluhan, sa isang kakaibang lugar. Ngunit hindi. Sinundo siya. Pagkaraan ng ilang minuto, nagpadala si Ana sa akin ng isang larawan. Nakatayo siya sa harap ng airport. Sa tabi ay isang pamilyang Pilipino. Ang babaeng nasa gitnang edad ay ngumiti ng buong kabaitan. Ang lalaking nakatayo sa tabi ay tumango ng magiliw. Maingat silang naglagay ng kamay sa balikat ng anak ko. Napaka-natural, napakalapit. Tiningnan ko ang mga mata ni Ana sa larawang iyon at biglang huminto ang puso ko. Walang pagkalito, walang takot, tanging kapanatagan. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Ana na si Nanay Tess, ang host mother, ay naghanda na ng inumin at malamig na tuwalya at tinanong siya tungkol sa kanyang paglalakbay. Sabi ng anak ko, mula sa sandaling lumabas siya ng airport, hindi na niya naramdaman na siya ay isang estranghero. Ibinaba ko ang telepono at matagal na umupo sa sala. Sa isip ko, isang pag-iisip ang umalingaw-ngaw na ikinagulat ko rin. Marahil ang Pilipinas ay mas ligtas kaysa sa naisip ko. At marahil ang pinakamalaking takot sa buong panahon ay hindi nagmula sa Pilipinas, kundi sa mga paghuhusga na dala ko sa halos kalahati ng aking buhay. Pagkatapos ng paunang kapanatagan, naisip ko na ang lahat ay babalik sa normal. Kailangan lang ni Ana na mag-adjust sa pag-aaral, lilipas ang oras at uuwi na siya. Ngunit nagkamali ako, hindi ako pinayapa ng Pilipinas. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagliliwanag ang aking telepono dahil sa mga mensahe ni Ana. Marami siyang ikinuwento. At ang unang bagay na talagang ikinagulat ko ay ang buhay sa kalye sa lugar kung saan siya nakatira. Nagpadala si Ana sa akin ng mga biglaang larawan habang naglalakad pa uwi. Sa magkabilang gilid ng kalsada ay napakaraming maliliit na tindahan. May nagtitinda ng kwek-kwek, may nagtitinda ng balut, may kariton ng fishball at isaw, at may mga karinderya na umuusok ang niluluto. Lahat ay naroroon sa sidewalk, malapit sa daloy ng mga sasakyan. Tiningnan ko ang mga larawan na iyon at hindi ko maiwasang sumimangot. Sa isip ko, napakadelikado ng pagtitinda sa labas ng ganoon. Sa Amerika, kung gagawin mo iyon, maaaring masira ang mga paninda at maaaring manakaw ang pera anumang oras. Sanay ako na ang lahat ng bagay ay nasa likod ng salamin, sa ilalim ng surveillance camera. Gayunpaman, sa Pilipinas, ayon sa kwento ni Ana, ang mga tindahan na iyon ay nananatili mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Kailangan lang umupo ng nagtitinda at malumanay na mag-imbita ng mga customer, walang pagkabahala, walang labis na pag-iingat. Nag-message si Ana sa akin, "Nay, alam mo ba, dito sobrang tiwala ng mga tao sa isa't isa. Pwede kang kumain sa kalsada, iwan ang bag mo sa tabi, nang walang pag-aalala." Nang mabasa ko iyon, matagal akong huminto. Sinimulan kong ikumpara sa mga nalalaman ko. Sa Amerika, kahit sa mga sentral na lugar, laging alerto ang mga tao. Sa France o sa ilang bansa sa Europa, ang mga self-service store ay inilalagay lamang sa mga lugar na may mahigpit na kontrol. Ngunit sa Pilipinas, ang buhay ay nagaganap ng hayagan, malapit sa isa't isa ngunit nananatiling maayos. Isang gabi, nagpadala si Ana sa akin ng larawan ng isang maliit na eskinita. Sa eskinita ay may ilang plastik na upuan, isang maliit na tindahan ng inumin, ilang tao na nagkukwentuhan, walang bakod, walang guwardiya. Ang tanawin na iyon ay biglaang nagpakalma sa aking puso. Sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko ng isang tanong na hindi ko kailanman naisip dati. Marahil ang isang ligtas na lipunan ay hindi lamang nagmumula sa mahigpit na batas, kundi sa kung paano nagtuturingan ang mga tao. Napagtanto ko na ang Pilipinas ay tahimik na gumagawa ng isang bagay na hindi ko nalalaman
Ang bansang iyon ay hindi kailangang patunayan ang anumang bagay sa pamamagitan lamang ng mga simpleng kalsada, maliliit na tindahan, na pasimulan na nilang pagdudahan ng isang Amerikanang ina na tulad ko ang sarili kong mga paniniwala. At iyon ay ang pangalawang pagkabigla lamang. Hindi ko inakala na mas marami pang nakakagulat na bagay ang inihanda ng Pilipinas para sa akin. Matapos ang mga larawan ng mga kalye at tindahan, naisip ko na unti-unti na akong nasasanay sa pagkakaiba ng Pilipinas. Sinabi ko sa sarili ko, marahil ito ay ang simula lang na pakiramdam at ang lahat ay magiging normal. Ngunit hindi, patuloy akong ginulat ni Ana. Sa pagkakataong ito ay dahil sa trapiko. Isang gabi, nag-message siya sa akin, "Nay, dito po, ang daming motorsiklo at tricycle." Kumunot agad ang noo ko. Sa isip ko, lumitaw ang tanawin ng kaguluhan, malalakas na busina at nag-aabang na aksidente. Naghanda ako para sa mga reklamo. Ngunit ang ikinuwento ni Ana ay kabaligtaran ng aking inaasahan. Nagpadala siya sa akin ng larawan na kuha mula sa sidewalk. Sa harap ko ay isang makapal na pila ng mga motorsiklo at tricycle na sunod-sunod at pinalamanan ang buong kalsada. Napabuntong hininga ako. Iniisip na tama ang aking takot. Ngunit nag-message pa si Ana, "Nay, tingnan niyo po ng mabuti, humihinto po sila sa red light." Pinalaki ko ang larawan at totoo nga, kahit na napakaraming sasakyan na halos walang espasyo, lahat ay nakatayo ng maayos sa likod ng linya ng tawiran, walang sumisingit, walang nagmamadali. Ang mga naglalakad ay nakakatawid ng kalsada ng payapa at ligtas. Ikinakwento ni Ana na sa Pilipinas, sanay ang mga tao sa pagbabahagi ng espasyo. Marami man ang motorsiklo at tricycle, bawat isa ay nag-adjust ng bilis at nagbibigayan ng paunti-unti. Walang kailangang mag-utos, walang sumisigaw, lahat ay nangyayari ng natural. Umupo ako ng tahimik, bigla kong inihambing sa mga nakita ko sa New York. Siksikan ang subway, nagkalat ang basura, walang tigil ang ingay, nagmamadali at tense ang mga tao, laging alerto. Gayunpaman, sa Pilipinas, sa gitna ng siksikan na daloy ng sasakyan, naramdaman ko ang isang hindi kapani-paniwalang kaayusan. Sinabi rin ni Ana na malinis ang mga kalsada, kaunti ang basura, at kaunti ang masamang amoy. Sabi niya, "Nay, alam mo ba, mas maganda maglakad dito kaysa sa inakala ko." Nang mabasa ko iyon, hindi ako napigilang magulat. Sa aking pag-iisip dati, halos imposible iyon na mangyari. Nang gabing iyon, tiningnan ko muli ang larawan ng mga motorsiklo at tricycle. Hindi ko na nakita ang panganib tulad ng dati. Sa halip, nakita ko ang kooperasyon, ang pagiging disiplinado at isang napakalinaw na kamalayan sa komunidad. Ang pagkabigla na ito ang nagpabatid sa akin ng isang bagay. Ang kaayusan ay hindi laging nagmumula sa mahigpit na batas. Minsan, ito ay nagmumula sa ugali ng pagkakaisa, paggalang sa isa't isa, isang bagay na tila mahusay na ginagawa ng mga Pilipino. At nagsimula akong makaunawa, ang Pilipinas ay hindi lamang iba sa aking inakala. Ang Pilipinas ay nagtuturo sa akin ng isang aral na hindi ko kailanman natutunan sa ibang lugar. Matapos ang mga kwento tungkol sa mga kalye at trapiko, naisip ko na mas naiintindihan ko na ang Pilipinas. Ngunit muling nagpadala si Ana sa akin ng mga larawan na lubos na ikinagulat ko. Hindi mga sasakyan, hindi mga tindahan, kundi mga sinaunang istruktura na may kakaibang kagandahan. Nag-message siya sa akin, "Ngayon po, binisita ko ang Intramuros. Hindi ko gaanong alam ang lugar na iyon. Alam ko lang na isa itong sinaunang lugar. Ngunit nang makita ko ang larawan sa screen, biglang bumigat ang puso ko. Ang mga pader na nilumot, ang mga lumang arko, ang mga lilim ng mga puno, lahat ay lumikha ng isang maringal, ngunit hindi mabigat na espasyo." Sabi ni Ana. Nang pumasok siya doon, natural lang na bumaba ang boses niya at dahan-dahan siyang lumakad, tila takot na guluhin ang paligid. Sabi niya, "Nay, alam mo ba, dito ay iginagalang ang kaalaman mula pa sa daan-daang taon na nakalipas." Pakiramdam ko ay nakatayo ako sa gitna ng daloy ng kasaysayan. Hindi nagtagal, nagpadala ulit si Ana ng larawan ng Luneta Park. Ang kalmado na anyo ng tubig, ang lilim ng mga puno, ang mga taong payapang naglalakad. Hindi ko maintindihan kung bakit ang isang lawa sa gitna ng isang siksikan na lungsod ay makapagbibigay ng ganoong kapayapaan.
Sabi ng anak ko, ang lugar na iyon ay hindi lamang maganda, kundi nagpapaisip din sa mga tao tungkol sa mas malalim na bagay. Pagkatapos ay ang mga lumang kalsada sa Binondo o Escolta, ang mga maliliit na kalsada, ang mga lumang bahay, ang mga simpleng signboard. Sabi ni Ana, habang naglalakad sa mga kalye na iyon, pakiramdam niya ay nagbabasa siya ng isang lumang libro, bawat pahina ay naglalaman ng kwento ng maraming henerasyon. Hindi maingay, hindi mayabang ngunit napakalalim. Ang pinakagulat sa akin ay nang magpadala si Ana sa akin ng larawan na nakasuot siya ng barot saya. Nakatayo siya sa harap ng isang sinaunang istruktura, tuwid ang tindig, mahinahon ang mukha. Tiningnan ko ang anak ko at hindi ako makapaniwala na iyon ang babaeng dating nagmamadali sa harap ng salamin tuwing umaga. Ang kasuotang iyon ay tila nagpabagal sa kanya, mas maingat sa bawat hakbang. Ikinakwento ni Ana na ang mga Pilipino ay pinangangalagaan ang mga lumang lugar na iyon hindi lamang upang tingnan kundi upang mabuhay kasama nito. Ang kasaysayan ay hindi nasa mga aklat-aralin lamang kundi naroroon sa pang-araw-araw na buhay. Nakinig ako at biglang bumangon sa aking puso ang isang damdaming mahirap pangalanan. Sa unang pagkakataon, napagtanto ko na ang Pilipinas ay hindi lamang may mga bagay na nakakagulat sa ibabaw. Ang bansang iyon ay may napakalalim na lalim na naipon sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng paraan ng pagpapahalaga ng mga tao sa nakaraan at pagiging mabagal sa kasalukuyan. At mula sa sandaling iyon, nagsimula akong manabik sa isang bagay na hindi ko kailanman naisip dati. Gusto kong tumayo sa gitna ng mga espasyo na iyon, hindi para kumuha ng litrato kundi para maramdaman. Dahil naiintindihan ko na may mga bagay na tanging maiintindihan lamang kapag tayo ay talagang nakatapak doon at tahimik na binubuksan ng Pilipinas ang isang pintuan na ganoon sa harap ko. Matapos ang mga kwento tungkol sa kasaysayan at mga sinaunang espasyo, naisip ko na unti-unting babalik si Ana sa normal na ritmo ng pag-aaral. Ngunit hindi, muli niya akong ginulat. Sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa tanawin kundi sa kung paano nag-e-enjoy ang mga Pilipino sa kasiyahan. Isang gabi, nag-message si Ana sa akin. Ngayon po, nagkaraoke ako kasama ang mga kaibigan ko. Binasa ko ang mensahe, ngunit hindi ko gaanong naintindihan. Sa isip ko, ang karaoke ay isang maliit na entablado sa bar, kung saan ang sinumang kumakanta ay kailangang tumayo sa harap ng maraming tao. Iyon ang bagay na laging iniiwasan ko sa loob ng maraming taon dahil hindi ako tiwala sa aking boses. Ngunit ipinaliwanag ni Ana na sa Pilipinas, iba ito. Bawat grupo ay may sariling silid, isinara ang pinto, at sa loob ay espasyo lamang para sa mga kaibigan. Walang humuhusga, walang nagmamadali. Kung sino ang gustong kumanta ay kumanta. Kung sino ang gustong makinig lang ay pwede rin. Naiguni-gunihan ko ang eksenang iyon at bigla akong napangiti. Isang simpleng anyo ng libangan, ngunit nakakagulat na matalino. Sabi ni Ana, dahil sa pribadong espasyo na iyon, lahat ay malayang maging sarili nila. Walang pressure, walang takot na husgahan, tanging kanta, tawanan at koneksyon. Ikinakwento niya na nang kumanta siya ng English song, nagpalakpakan ang buong silid. Hindi dahil maganda ang boses niya, kundi dahil pinahahalagahan ng lahat ang pagbabahagi. Narinig ko iyon at naramdaman kong uminit ang aking puso. Sa Amerika, sanay kami sa paghuhusga at paghahambing. Ngunit dito, hinihikayat ng mga tao ang isa't isa na tangkilikin ang bawat sandali, hindi lang karaoke. Ikinakwento rin ni Ana sa akin ang tungkol sa mga simpleng pagtitipon, nakaupo sa tabi ng maliit na tindahan ng inumin, ilang plastik na upuan at nagkukuwentuhan hanggang gabi. Walang kailangang espesyal, kailangan lang ng kasama. Sabi niya, madaling maging bukas ang mga Pilipino, madaling tumawa at marunong silang magparamdam sa iba na sila ay tinatanggap. Nagsimula akong mapagtanto na sa likod ng mga simpleng larawang iyon ay mayroong napakalinaw na pilosopiya ng buhay. Hindi kailangang magarbo ang kasiyahan, hindi kailangang magastos ang kaligayahan. Ang pinakamahalaga ay ang pakiramdam ng pagiging kabilang. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako nagulat, talagang hinangaan ko. Dahil naiintindihan ko na ang isang lipunan na marunong lumikha ng ligtas na espasyo para sa damdamin ng tao ay isang napakalakas na lipunan. At ang Pilipinas
Sa pamamagitan ng napakaliit na bagay, ay nagturo sa aking anak kung paano tangkilikin ang buhay ng mas buo. At alam kong may isa pang bagay na naghihintay sa unahan, isang bagay na sapat na malakas upang tunay na pumatay sa puso ng isang inang tulad ko. Akala ko hindi na ako madaling mabibigla, ngunit nakahanap pa rin ng paraan ang Pilipinas para pahintuin ako. Sa pagkakataong ito, hindi sa pamamagitan ng magagandang tanawin o sa mga tao sa kalye, kundi sa pamamagitan ng napakasimpleng hapunan sa isang pamilyang Pilipino. Isang hapon, nagpadala si Ana sa akin ng sunod-sunod na larawan. Hindi marangyang restaurant, hindi magarbo na hapagkainan, kundi isang mesa na puno ng simpleng pagkain, mga gulay, inihaw na isda, sinigang na mainit pa, at ilang maliliit na ulam na maayos na nakalagay. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit napakatagal kong tiningnan. Sabi ni Ana, bawat gabi ay kumakain ng magkasama ang pamilya ni Nanay Tess. Walang naghahawak ng cellphone, walang nagmamadali. Nakalibot ang lahat at nagkukuwentuhan tungkol sa nakaraang araw. Ikinakwento ng anak ko na ang pagkain sa Pilipinas ay hindi lamang para busugin ang tiyan, kundi isang oras na inilaan para sa pamilya. Narinig ko iyon at naramdaman kong lumambot ang aking puso. Sa Amerika, ang hapunan namin ay madalas na mabilis, bawat isa ay may sariling plato. Pagkatapos kumain, bumabalik ang bawat isa sa kani-kanilang sariling mundo. Hindi ko kailanman naisip na ang isang simpleng kainan ay kayang magbuklod ng mga tao ng ganoon. Nagkuwento rin si Ana tungkol sa pagkain ng Pilipinas. Sabi niya na ang pagkain dito ay hindi masyadong mataba at hindi labis ang pampalasa. Ang tamis ay nagmumula sa mga gulay, sa pinakuluan na sabaw. Ang isda ay niluto ng dahan-dahan, ang sabaw ay niluto ng sapat, lahat ay nakatuon sa balanse. Pagkatapos kumain, hindi siya nakaramdam ng bigat kundi gumaan ang pakiramdam. May sinabi siya na hindi ko malilimutan. Ang lutuing Pilipino ay parang kung paano nabubuhay ang mga Pilipino hindi nagmamadali, hindi mayabang, ngunit napakalalim. Ang pinakatama ay nang ikinuwento ni Ana na nakapagbalot siya ng lumpia gamit ang sarili niyang kamay, natuto siyang magkaiba ng mga uri ng gulay at naintindihan niya kung bakit napakahalaga ng family dinner. Sabi niya, habang nakaupo at kumakain kasama ang pamilyang Pilipino, naramdaman niyang siya ay tinatanggap, inaalagaan, at hindi kailangang subukang patunayan ang anumang bagay. Ibinaba ko ang telepono at matagal na umupo ng tahimik. Bigla kong napagtanto ang isang katotohanan na nagpasakit sa aking puso. Ang aking anak ay natuto ng isang bagay na hindi ko kailanman naituro sa kanya bilang isang ina. Iyon ay ang paraan ng pagbagal ng buhay, ang paraan ng pag-aalaga sa kapwa, ang paraan ng pag-unawa na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa malalaking bagay, kundi sa mga napakaordinaryong sandali ng buhay. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako nagulat. Talagang naantig ako dahil naiintindihan ko na hindi na ito maliliit na pagbabago. Ito ay isang malalim na pagbabago at ang Pilipinas, sa pamamagitan ng mga simpleng hapunan na iyon, ay nakaantig sa puso ng aking anak at maging sa puso ko kahit hindi ko pa napupuntahan ang lugar na iyon. Matapos ang mga hapunan sa pamilyang Pilipino, nagsimula akong mapagtanto na ang pagbabago ni Ana ay hindi na nakabase sa mga panlabas na bagay. Nangyayari ito ng mas malalim, mas tahimik, ngunit mas malinaw sa bawat araw sa pamamagitan ng mga mensahe na ipinadala niya sa akin. Sa simula, ikinukuwento lang ni Ana sa akin ang mga bagong bagay, ngunit unti-unti siyang nagsimulang magtanong sa akin ng mas madalas. Tinanong niya kung kumusta ako. Tinanong kung paano ang trabaho ko nitong mga nakaraang araw. Tinanong din niya ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin. Napakaliit na mga tanong lamang ngunit ikinagulat ako. Napagtanto ko na sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang anak ko ay kusa nang lumalapit sa akin. Isang araw, nag-message si Ana sa akin na nag-apply siya para sa part-time job sa prutasan ng pamilya ni Nanay Tess. Binasa ko ang mensahe at hindi ako makapaniwala. Si Ana nakilala ko na hindi kayang ayusin ang sarili niyang buhay, ngayon ay kusa ng humihingi ng trabaho sa iba. Ikinakwento niya na hindi mahirap ang trabaho,
kundi pag-aayos lang ng mga prutas, paglilinis, at pagbebenta sa mga regular na customer sa kapitbahayan. Ngunit masaya siya dahil pinagkakatiwalaan siya. Sabi niya, bawat sentimong kinita niya ay nagparamdam sa kanya na mas pahalagahan ang pagsisikap ng iba. Ilang linggo pagkaraan, nagpadala si Anna sa akin ng larawan ng isang balot ng regalo. Sabi niya, iyon ay regalo na binili niya gamit ang pinaghirapan niyang pera at ipinadala para sa akin at sa aking asawa. Tiningnan ko ang regalo at napaiyak ako. Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na iisipin ng anak ko na kumita ng pera para bilhan ng regalo ang kanyang mga magulang. Ngunit ang talagang nakaantig sa akin ay hindi ang regalo kundi ang paraan ng kanyang pakikipag-usap sa akin. Nagsimulang magpasalamat ng mas madalas si Ana. Salamat sa hapunan, salamat sa tawag, salamat sa pagbigay sa kanya ng pagkakataong makapunta sa Pilipinas. Isang beses, tinanong ko siya kung bakit siya nagbago. Sumagot si Ana na natutunan niya iyon mula sa isang batang Pilipino. Ikinakwento niya na sa pamilya ni Nanay Tess ay may isang maliit na batang babae, si Mika. Madalas na nagpapasalamat si Mika sa lahat ng tao kahit sa maliliit na bagay. Nang tanungin ni Ana ang dahilan, sinabi ni Mika ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Ang salamat ay isang magic word. Nagpapasaya ito sa mga tao at naglalapit sa kanila. Narinig ko ang kwento ni Ana at napatulala ako. Isang malaking aral ang nagmula sa isang bata. Bigla kong napagtanto na may mga bagay na hindi matututunan sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan lamang ng pamumuhay kasama ang iba. Ikinakwento rin ni Ana na sa Pilipinas, labis na pinahahalagahan ng mga tao ang ritmo ng mga panahon. Kung ano ang ani ng bawat panahon, iyon ang kinakain. Mabagal ang pamumuhay ayon sa panahon. Sabi niya na iyon ang nagpaturo sa kanya na maghintay, magmasid, at pahalagahan ang oras. Unti-unti kong naintindihan, ang aking anak ay hindi lamang natuto ng kaalaman sa isang kakaibang bansa. Natututo rin siya kung paano maging tao. Sa bawat oras na nakakatanggap ako ng mensahe mula kay Ana, nararamdaman kong may nagbabago sa akin. Nagsimula akong magtanong sa sarili, marahil ba ang aking pagiging istrikto dati ay di sinasadyang lumikha ng distansya sa pagitan naming mag-ina? Marahil ba ay masyado kong pinagtuunan ng pansin ang kaligtasan at nakalimutan kong hayaan siyang lumaki sa sarili niyang paraan? Isang gabi, nag-message si Ana sa akin na may gusto siyang sabihin. Sabi niya, dati ay nahihirapan siyang ipahayag ang kanyang damdamin. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ngunit nang mamuhay siya ng malayo sa bahay, naintindihan niya na kung hindi mo sasabihin, hindi malalaman ng iba kung ano ang iniisip mo. Sabi niya, ang pag-text sa akin araw-araw ay hindi na isang obligasyon. Iyon ay ang gusto niyang gawin. Dahil napagtanto niya na gaano man siya kalayo, ang pamilya pa rin ang lugar na gusto niyang ibahagi. Noong una, nabasa ko ang mga linyang iyon at tuloy-tuloy ang pag-agos ng aking mga luha. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil alam kong tunay na lumaki ang aking anak. Hindi sa paraang ipinilit ko, kundi sa napakasarili niyang paraan, napaka-Pilipino. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang bagay. Hindi lang itinuro ng Pilipinas sa aking anak kung paano mabuhay nang malaya. Itinuro ng Pilipinas sa aking anak kung paano maging mapagpasalamat, magmahal, at bumalik sa pamilya ng may mas buong puso. At ako, isang inang dating pinakamatindi ang pagtutol sa paglalakbay na iyon, ngayon ay tanging makapagpatunay na lamang sa sarili kong katahimikan na gawa ng pag-aaral sa Pilipinas ang isang bagay na hindi ko kailanman nagawa sa loob ng maraming taon bilang isang ina. Nang bumalik si Ana, mas maaga ako pumunta sa airport kaysa sa inaasahan. Sinabi ko sa asawa ko na takot akong matraffic, ngunit ang totoo ay hindi ako makatigil sa bahay. Sa loob ko ay may kakaibang pakiramdam, sabay na pag-asa, kaba at takot sa isang bagay na malabo na hindi ko rin masabi. Siksikan pa rin ang airport, gaya ng dati. May dumarating, may umaalis, mga mabilis na yakap, mga luhang pamamaalam. Nakatayo ako roon, nakatitig sa automatikong pinto, kung saan lalabas ang mga internasyonal na pasahero. Mabilis ang tibok ng puso ko bawat minuto. Pagkatapos, nagbago ang status sa electronic board. Dumating na ang flight, huminga ako ng malalim, bumukas ang pinto,
at nagsimulang lumabas ang mga tao. Sinubukan kong hanapin ang isang pamilyar na figura sa gitna ng napakaraming hindi kilalang mukha. At pagkatapos ay nakita ko si Ana, hinihila ang pamilyar niyang maleta, ngunit ang kanyang paglakad ay hindi na kasing dali ng dati. Tuwid ang likod, dahan-dahan ang hakbang, kalmado, ngunit malinaw ang mga mata. Lumingon siya sa paligid, tila inoobserbahan ang mundo, nang may isang kapayapaan na hindi ko pa nakita dati. Sa sandaling iyon, nakatayo ako ng tahimik, hindi ako agad tumakbo papalapit. Tiningnan ko lang siya at sa loob ko ay bumangon ang isang damdamin na nagpatigas sa aking lalamunan. Bumalik na ang anak ko, ngunit hindi na siya ang batang babae, 1 taon na ang nakalipas. Nakita kami ni Ana at ngumiti. Isang napakaibang ngiti, hindi mahiyain, hindi umiiwas. Lumakad siya ng bahagya ng mas mabilis at huminto sa harap namin. Nay, salamat po at pinayagan niyo akong pumunta sa Pilipinas. Isang pangungusap lang iyon. Ngunit biglang naglaho ang lahat ng distansya sa pagitan namin. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Naramdaman ko ang tibay sa kanyang yakap. Hindi na iyon ang pag-aalinlangang yakap noong araw ng paghatid sa kanya. Ito ay ang yakap ng isang taong lumayo, nakaranas at bumalik. Sa daan pa uwi, marami ang ikinuwento ni Ana sa amin. Hindi upang magyabang kundi upang magbahagi. Ikinakuwento niya ang tungkol sa mga unang araw ng pagkalito. Tungkol sa mga sandali ng pagka-homesick, tungkol sa mga natutunan niya mula sa mga napaka-ordinaryong tao. Nakinig ako at sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko siya pinutol sa pagsasalita. Pagdating sa bahay, binuksan ni Ana ang maleta. Kinuha niya ang bawat bagay, mga handicraft, kapeng barako, o kape ng Pilipinas, at maliliit na regalo. Tinanong ko siya kung iyon ba ay regalo mula sa host family. Umiling si Ana at ngumiti. Pera po ang pinaghirapan kong kitain sa part-time job, Nay. Napatayo ako ng tuwid at isang pakiramdam ng pagmamalaki ang bumangon sa akin na hindi ko masabi. Tiningnan ko ang anak ko at sa loob ko ay umalingaw-ngaw ang isang napakalinaw na katotohanan. Lumaki na ang anak ko. Hindi siya lumaki dahil lumayo. Hindi siya lumaki dahil nanirahan sa ibang bansa, kundi lumaki siya dahil natuto siyang mamuhay ng may pananagutan, may pasasalamat, at may tiwala sa sarili. Nang gabing iyon, habang magkasama kaming nakaupo, tiningnan ko si Ana na nakikipag-usap sa aking asawa. Dahan-dahan siyang nagsalita ng malinaw, puno ng paggalang ang kanyang mga mata. Bigla kong napagtanto, hindi lang siya ang nagbago, kundi maging ang paraan ng kanyang pagtingin sa kami ay iba na. Sa sarili kong katahimikan, inamin ko ang isang bagay na dati ay hindi ko kailanman naisip. Ang araw na bumalik si Ana mula sa Pilipinas ay hindi lamang ang araw na natapos ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Iyon ay ang araw na nagsimulang muli ang isang pamilya nang may ganap na ibang pananaw sa buhay, sa mga anak at sa aming sarili. Naisip ko na ang pagbabago ni Ana ay magtatapos sa kanya. Ngunit nagkamali ako. Hindi lamang sinundan ng Pilipinas ang anak ko pauwi sa pamamagitan ng mga kwento. Pumasok ang Pilipinas nang direkta sa buhay ng buong pamilya namin, nang dahan-dahan ngunit matatag. Ilang araw lamang matapos bumalik si Ana, napagtanto ko na may kakaiba na sa pamilyar na kusina. Sa hapagkainan, lumitaw ang bote ng patis at sa cabinet ng kusina ay mayroon ng karagdagang mga pakete ng pampalasa na dati ay hindi ko binibili. Sabi ni Ana, "Gusto ko po kayong lutuan ng hapunan na parang sa Pilipinas." Nakatayo lang ako at tiningnan ang anak ko habang naghahanda ng pagkain at hindi ako mapigilang magulat. Ang mga kilos ay malinis, tiyak, ang paraan ng pag-aayos niya ng mga sangkap, ang paraan ng kanyang pagtikim ay napakatiwala sa sarili. Hindi na niya ako tinanong sa bawat hakbang, gaya ng dati. Siya na ang may kontrol sa sarili niyang kusina. Ang hapunan noon ay walang mga komplikadong pagkaing kinasanayan namin sa Amerika. Simpleng sinigang, adobo, at isang plato ng pinakuluang gulay lamang. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit mas matagal kaming umupo sa hapagkainan kaysa karaniwan. Walang nagmadaling tumayo, walang nagbukas ng TV. Nagkukuwentuhan kami ng dahan-dahan at nakatuon gaya ng ikinuwento ni Ana tungkol sa mga hapunan sa Pilipinas. Pagkatapos niyon ay may iba pang maliliit na pagbabago. Sa listahan ng panonood ng pamilya
ay nagsimulang lumitaw ang mga pelikula at teleserye ng Pilipinas. Sa simula, pinanood ko lang para malaman, ngunit habang tumatagal ang panonood ko, lalo kong naintindihan kung bakit mahal ni Ana ang bansang iyon. Mga kwentong napakatotoo sa buhay, na marami ang tungkol sa pamilya, sa pagmamahal sa kapwa, at sa tahimik na pagpapakasakit. Inanyayahan din kami ni Ana na pumunta sa Asian supermarket para bumili ng mga sangkap. Matiyaga niyang ipinaliwanag ang bawat uri ng gulay, bawat uri ng pampalasa. Napagtanto ko na sa unang pagkakataon, siya ang nangunguna at ako naman ang natututo. Ang pakiramdam na iyon ay hindi nagdulot sa akin ng pagkainis. Sa halip ay gumaan ang aking loob, hindi lamang sa pagkain, kundi maging ang lifestyle ni Ana ay kumalat sa buong bahay. Nagsimula siyang linisin ang kanyang kwarto ng mas maayos. Sabi niya, sa Pilipinas, sanay ang mga tao na mamuhay sa maliliit na espasyo kaya kailangan nilang malaman kung paano ayusin ang mga bagay ng maayos. Ang mga hindi kailangan na gamit ay ibinigay niya o inilagay sa imbakan. Ang kwarto ni Ana ay naging mas maluwag, tahimik at komportable. Ang pinakagulat sa akin ay ang kanyang ugali sa akin. Mas madalas nang magpasalamat si Ana, mas malumanay ang boses, mas malapit ang mga mata, wala nang di nakikitang distansya tulad ng dati. Napagtanto ko na ang pagbabago mismo ng anak ko ang naglapit sa akin sa kanya nang walang kailangan pang paliwanag. Unti-unti kong naintindihan ang isang bagay. Hindi inilayo ng Pilipinas ang anak ko sa pamilya. Sa halip, itinuro ng Pilipinas sa aking anak kung paano bumalik sa pamilya ng may mas matured na kaisipan. At iyon mismo ang nagpabago sa aming lahat. Hindi naging Pilipino ang pamilya namin, ngunit natuto kami na mamuhay ng mas dahan-dahan, mas magkakasama at mas pahalagahan ang isa't isa. Lahat ay nagsimula sa isang pag-aaral sa ibang bansa na dati ay labis kong tinututulan. At sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwentong ito dahil mayroon pa ring malaking papel ang Pilipinas sa kinabukasan ng aming pamilya. May mga gabi na tahimik na ang bahay, nakaupo akong mag-isa sa sala at iniisip ang lahat ng nangyari. Iniisip ko ang desisyon na dating labis kong tinututulan. Iniisip ko ang aking mga takot, ang mga paghuhusga na dati ay pinaniniwalaan kong tama, at pagkatapos ay naisip ko ang Pilipinas. Hindi ko pa napupuntahan ang bansang iyon, ngunit pumasok ang Pilipinas sa buhay ko sa isang napakakakaibang paraan, hindi maingay, hindi mapilit. Sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa anak ko ng paunti-unti, hindi naging ibang tao si Ana. Siya ay naging mas mahusay na bersyon ng kanyang sarili, marunong mag-alala, magpasalamat, marunong mamuhay ng dahan-dahan at mas malalim na tingnan ang mga tila napakaliit na bagay. At mula sa pagbabagong iyon, nagbago din ang buong pamilya namin. Naisip ko na ang isang dakilang bansa ay dapat sinusukat sa lakas, sa pera, sa matataas na gusali o modernong teknolohiya. Ngunit binigyan ako ng Pilipinas ng ibang sagot. Ang isang bansa ay kayang abutin ang puso ng iba sa pamamagitan ng kanilang mga tao, sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, sa pamamagitan ng kung paano sila nakikipag-ugnayan sa isa't isa araw-araw. Ngayon, tuwing binabanggit ang Pilipinas, hindi ko na iniisip ang mga lumang larawan sa mga pahayagan. Iniisip ko ang mga hapunan ng pamilya, ang mga simpleng pasasalamat, ang mga ordinaryo, ngunit ligtas na kalye. At higit sa lahat, iniisip ko ang paglalakbay sa paglaki ng aking anak. Nagsimula kaming magplano para sa isang paglalakbay. Magkakasama kaming pupunta sa Pilipinas, hindi para patunayan kundi para matuto, hindi para ihambing kundi para maramdaman. Gusto kong makita mismo ang mga bagay na lubos na nagpabago sa aking anak. Kung tatanungin mo ako kung ano ang lumikha ng himalang iyon, sasagutin ko na iyon ay ang mga tao. Ang isang bansa ay hindi kailangang magmayabang upang hangaan, kailangan lang na palakihin ang mabubuting tao. Kung marunong silang mamuhay para sa isa't isa, maaga o huli, titingnan sila ng buong mundo sa ibang paraan. Ikaw naman, ano sa palagay mo ang paglalakbay na nagpabago sa isang pamilyang Amerikano mula sa kabilang panig ng mundo? Mangyaring iwanan ang iyong mga saloobin at kung gusto mo ang mga ganitong kwento, i-like at mag-subscribe sa channel upang patuloy nating tuklasin ang mga bagay na nagpapapuri sa Pilipinas.